Biblikal nga ba ang pagtawag sa kanya ng reyna? At pangalawa, makapangyarihan ba ang kanyang mga panalangin kung kaya ang mga Katolikong Kristiyano ay lumalapit sa kanya upang humingi ng tulong at dasal? Sa wikang Hebreo, hindi nila tuwirang binabanggit o ikinakabit ang salitang reyna sa isang babaeng pinuno. Meron silang iba't ibang mga pagtawag. Halimbawa, tinatawag nilang shagal ang mga babaeng asawa ng hari o kaya ang kanyang mga asawang lingkod. Minsan naman, ikinakabit nila ang katagang meleket, ang feminine term ng malak o isang leader, halimbawa kay Reyna ng Sheba. Meron din silang tinatawag na gabra o gebera. Ang gabra o gebera ay isang term ng pagpaparangal sa isang babae o kaya naman ay ikinakabit sa ina ng hari. Halimbawa, ikinabit ito sa nanay ni Haring Asa na si Reyna Maaka. At syempre, ang kilalang-kilalang ina ni Haring Solomon na si Reyna Bathsheba. Ngayon, ano yung connect neto? Kung si Jesus na anak ni Maria ang katuparan ng hula sa lumang tipan na siya ang magmamana sa trono ng kanyang amang si David at maghahari siya ng pangwalang hanggan, anong ibig sabihin neto? Si Maria ay ang gabra o kaya siya ay karapat-dapat na tawaging reyna sapagkat ang kanyang anak na si Jesus ay hari. Ngayon, ano yung connection ng posisyon kung saan nakapwesto ang reyna? Sa Nehemiah chapter 2 verse 6, mababasa doon na nakita ni Nehemiah na nakaupo katabi ng hari ang kanyang reyna. Anong ibig sabihin nito? Pagkaupo katabi ng hari o ang kanyang posisyon malapit sa hari ay nangangahulugan ng isang mahalagang katungkulan. At anong katungkulang ito? Ito ay ang katungkulang mamagitan sa tao at sa hari. Kung kaya, ang reyna, ang pangunahin niyang trabaho ay ang maging tagapamagitan ng tao at ng hari. Mababasa din natin sa Psalm 45 verses 9 to 10 na ang reyna ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Ngayon, sino yung reynang tinutukoy dito? Kung sa Jesus na ating hari ay naghahari ngayon at nasa langit, syempre yung kanyang ina ay kasama din niya sa langit at ngayon ay nakatayo sa kanyang kanan sa langit. Mababasa natin sa Revelation chapter 12, di ba? Sabi doon, dakilang tanda ang makikita sa langit, isang babaeng nararamta ng araw at ang kanyang korona'y mayroong 12 bituin. Para sa ating mga Katolikong Kristiyano, ang tinutukoy na tanda dito ay ang ating mahal na birheng si Maria. Ngayon, kanina binanggit natin si Bathsheba at si Haring Solomon. Sa 1 Kings chapter 2 verses 17 to 20, makikita natin ang napakahalagang ginawa ni Bathsheba. Siya ay namagitan sa kanyang anak na si Solomon at sa isang taong ang pangalan ay Adonijah. Actually, as anak din ito ni Haring David. Si Adonijah ay humiling kay Bathsheba na makiusap sa kanyang anak na si Solomon. Basahin po natin yung talata. Sabi dito, kaya't pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonijah. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin, yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan, at doon pinaupo ang ina. Sabi ni Bathsheba, mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. Huwag mo sana akong tanggihan. Sumagot ang hari, mahal kong ina, sabihin ninyo, alam ninyong hindi ko kayo matatanggihan. Makikita natin dito yung malapit na ugnayan ng hari sa kanyang inang si Bathsheba. Sinabi niya na, hindi kita matatanggihan. Diba nakita din natin ito sa buhay ni Jesus at ni Maria? Sa John chapter 2, sa unang himalang ginawa ni Jesus, na ginawa niyang alak ang tubig sa kasalan sa Kana, makikita natin ang napaka-importanting role na ginawa ni Maria. Siya ay namagitan sa mga ikinasal at sa kanyang anak. Di ba sinabi niya nga sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Makikita natin dito ang isang napakahalagang papel ni Maria. Siya ang ating tagapamagitan
kay Jesus, sa kanyang anak na si Jesus. Sabi sa James chapter 5 verse 16 na, ang makapangyarihan ang panalangin ng isang matuwid. At inihalimbawa doon ang pananalangin ni Elijah sa loob ng 3 taon. Kung si Propeta Elijah nanalangin ng 3 taon ay pinakinggan ng Diyos, hindi ba mas pakikinggan ng Diyos at hindi matatanggihan ni Jesus ang panalangin ng kanyang inang si Maria? Kaya marapat lamang na ibigay natin kay Maria ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Pinarangalan ni Jesus ang kanyang ina. Kung paano pinarangalan ni Solomon ang kanyang inang si Bathsheba, mas higit ang pagpaparangal na ginawa ni Jesus sa kanyang inang si Maria. Kaya tayo bilang mga Katolikong Kristiyano, bilang mga anak ni Maria, kailangan din dating parangalan ang ating inang si Maria. Sapagkat kung paano pinaparangalan natin si Maria, mas pinaparangalan natin ang unang nagparangal sa kanya, at yun ang Diyos. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Lumapit tayo sa ating inang si Maria. Magtiwala tayo sa kanya na ilalapit niya ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan sa kanyang anak na si Jesus. Dasalin natin, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Salamat po.